Welcome to hashtag Because We Love Baguio. This is your City Councilor, Popo Cosalan, and with us is Attorney Paulo Salvosa. Good afternoon, Paulo. Good afternoon, Councilor Popo. Akong Popo, sorry. So anyway, we're happy to have you with us this day, and nag-file ka ng Nag-file ka ng candidacy mo. Yes, Kong. Nag-file noong October. Yep. Matagal ko nang inaano ang public service, iniisip. After, lumakay ako dito sa Baguio. Yeah. Pero after ng high school, nag-aaral ako sa Manila, sa Ateneo. And napatrabaho muna ako sa national government after nung bar, after ng Ateneo Law. So doon, nag-abogado ako bilang Malacanang. Nagtrabaho sa director and spokesperson sa iba't ibang government agency. At pero sa dami kong natutunan doon, at dami kong na-pick up, sabi ko, maganda yung mga ibang idea dito, ma-share sa Baguio, tingnan kung anong pwedeng gawin dito. Kasi sabi nga nila, di ba, there's no place like home. What really inspired you to run for councilor? Well, yun naman kong, sa upbringing ko pa lang kasi yung lolo't lola ko, sinimulan nila yung UC of BCF Yes, noong of course. 1946. Ang vision UC na talaga ngayon. nila. UC na. Ang vision nila, maging education capital of the North ang Baguio. At ang gusto po sana, na-inspire po ako doon kasi lumakay ako sa UC katabi mga employees, mga working student, mga scholar. So sana mapatuloy yung legacy na yon. Pero yun, marami nagagawa na from UC pero mas marami pa tayong UC. magagawa from the City Council. So, yun. UC, BCF, many people benefited from that. Of course, especially the young people. Yes, Kong. So, I was just thinking, do you see any importance of the young people in governance actually? Malaking bahagi sila ng governance kung hindi ko na masabing young pa ako, no? Magka-40 na Ilang taon ako ka na pala? Magka-40 na ako 40, itong Feb okay. But tulad ng kahit anong team, gusto mo may diverse opinions ka. So mahalaga ngayon sa Baguio, very active ang seniors, ang women's, at ibang group. Pero gusto mo naman pag may team ka, diverse at balance ang mga pananaw mo. At doon mahalaga yung youth. Diba? Okay. Kung sa seniors natin, Tama. kailangan natin sila para sa wisdom. Sa youth, meron yung energy, fresh ideas, yung bagong perspective at yung mas risk-taker. Risk-taker. Willing to take risks para i-address yung mga challenges natin dito sa Baguio. Diba? But doon yung magandang tandem din. Mahirap kung puro bata, pero mahirap kung puro senior. naman. Diba? Dapat tandem. Yeah, that's right. Pero siguro, looking at the young people, the generation, the coming generations, any specific vision that you have for them? What do you think? Pagdating doon, Kong, yung advocacy talaga po natin, sana mabalik yung sigla ng Baguio. Kilala tayo as mainly for tourism, pero Tourism, outside ng tourism, talagang education capital of the North tayo. Ang Baguio. At nadakkel iti role ti youth, jay Okay. usapan nga na education capital of the North. So, sana sa usapan na yon, hindi lang tayo yung pinakamaraming students o youth, Okay. pero sana kasama yung youth at yung mga universities natin, nagiging center for innovation tayo. Nagtutulungan yung mga universities at mga students sa mga senior org, mga women's group, civil society para nagkakaroon tayo ng mga innovative solutions sa mga problema natin sa Baguio. And sana, ang parang susunod dun, maraming local opportunities para sa mga local entrepreneurs, mga homegrown Baguio brands, mga bagong negosyo, mga startup, di ba? Correct. Maging hub tayo para sa mga startup. At yun, malaking bahagi ang role ng youth doon. Pwede mag-collab sa mga seniors o sa mga sabing mga middle ng career nila na XX, pero malaking driving force ang youth doon pag gusto mo ng parang a healthy startup community ala Silicon Valley, Bakong, di ba? Wow. Pwede naman tayo mangarap. Siyempre, Silicon Valley, sabi mo, tayo dito sa Baguio, of course, we have to look at yung sitwasyon natin. We are a prime educational center north of Manila. We are a tourist destination. From the perspective of looking at the young people and their role in tourism, do you have what do you see? Palagay ko, yung mga youth natin, marami silang mabibigay na idea pagdating sa tourism natin para
ang tourism natin, mag-benefit talaga ang mga community. Ang madalas na Oo. challenge sa tourism, napupunta siya sa mga malalaking korporasyon, mga malalaking hotel, malalaking chain, doon karamihan ng kita. Pero pwede tayo mag-innovate dito para meron tayong malakas na community-based tourism program para malaking share din dapat nung kinikita ng city ay mapupunta sa mga communities, hindi lang sa mga may kaya na. Yeah. Siyempre, And, nakikita yan. mo yan eh. O maraming maiisip yung youth dyan. Hindi ko lang kung app sa pag-book Oo nga. ng mga cultural experience, di ba? Rich din tayo pagdating sa mga ganyan. Hindi lang naman sa weather ang meron dito sa Baguio. Ang dami nating pwedeng ma-offer pagdating sa mga tao dito at yung kultura natin. That's right. Well, yun, ang maganda doon. Ay, yung isa pa habol ko. Oh. Isa pa, tourism tax. Napag-usapan din natin tax. dati, di ba? Okay. With sina Vice sa Council. Halos 2 million tourists tayo a year, di ba? And gusto Wow. natin mag-promote sana ng responsible tourism. So kung bawat isa lang doon magbayad ng 20 pesos, ang laki na may raise noon na pwede sa public transport natin, pagandahin, sa mga social services para ma-manage naman natin yung mga effects ng tourism. Pero ang hirap ng implementation dyan. Ayaw mo naman magkapila sa Canon o sa Marcos. So doon, maraming may isip yung youth. Paano natin pwede gawin yun na hindi nahirapan ng mga turista at hindi rin nahirapan yung mga negosyante natin dito sa Baguio na tourism ang livelihood nila. Tama yan. Kasi, siyempre, hindi mo maiiwasan yung conflict. Well, Di ba? May mga issues. Agpaiso kong. Di ba? Issues na between the education center where we find the youth and the tourism sector. Kaya, meron ka ba nakikitang mga issues na pwede mong i-address once you get elected as councilor? Well, yun yung tatlong main kong, no? Oh, tatlo, sana yung sa palalimin pa yung pagka-education capital of the North natin, papunta sa innovation. Total. Towards innovation. Ang pangarap din naman natin, maging smart city, di ba? With Mayor Benji Magalo. And we are a creative city. And a creative city. Oh. Innovation and creativity, Yes. di ba? Maging center tayo para doon. Pero dapat sana ang pagbunga nun, mga startup, mga bagong startup, sana yung mga micro and small businesses masuportahan. Then para yung iba, baka lumaki to medium. And then yun, yung sa tourism tax, sana ma-address din natin yun. Kasi marami rin mahirap na epekto yung tourism. Kaya kailangan mag-promote tayo ng responsible tourism at hindi basta sumusuko na lang tayo na wala tayong magagawa. Ang ganda kasi dito, daming pupunta. Well, anyway, we're happy to be with you and be a teammate dito sa natin. Good Governance Alliance. Good Governance Alliance. Now, talking about good governance, what is your definition ba? What is good governance? Kasi nga, governance. What is good? Bakit naging good? Bakit kailangan may good governance? Oo nga. Di ba? Well, para sa akin kong, and kilala na tayo sa Baguio para dun, no? Oh. But ang good governance, una, meron tayong leaders na masabi mong may integrity and ethics pagdating sa leadership nila. Pero, kaya ka lang naman leader, ibig sabihin may followers and supporters o may constituency ka. So, ibig sabihin din dapat ng good governance, hindi lang siya tungkol sa sino mga pangalan ng nasa balita, o sino mga major characters, pero tungkol din to sa masa. Dapat, lagi silang napapakinggan, dapat yung boses nila ang nangingibabaw sa development ng city. Yun yung trabaho talaga ng mga officials, dapat laging in sync sa kanila, sa mga tao. Kaya hindi lang dapat umiikot tuwing election, even after election, umiikot ka pa rin para sa mga projects, yung mga grupo na nabuo, pinagtutulungan po dapat yan. Then yung pangatlo, syempre, kailangan natin ng mga team para sa bawat problema. So doon papasok yung sa barangay, yung mga civil servants natin dito sa City Hall, dapat na-empower din sila para yung mga officials, tulay siya dapat between yung people tsaka yung mga city officials para naayos natin ang mga to. Pero syempre marami din silang challenges na dapat ma-address para day-to-day, di ba? Kahit walang politiko o kahit sinong kilala dyan, naayos na sa pagdating lang sa pagtulungan ng community lang at ng mga civil servants natin maging dito sa barangay o sa City Hall at pati kasama yung mga civil society, mga women's orgs, senior orgs, di ba? Yes. Tama. Particularly or specifically going to the young people, how do you, again, how do you promote their participation or their involvement? Well, kailangan talaga i-engage natin kung saan sila no? Siyempre, Kung mga saan youth, sila. students, pag student, medyo busy ka sa klase. Tama. To be realistic, Oo nga naman. Tapos, pag graduate, siyempre, pag bago ka empleyado,
kung wala ka pa masyadong leave, so kailangan i-engage natin kung saan sila. Meron din yan, kailangan hanapin mo lang yung mga groups kung saan sila at may engage natin doon sa mga concerns o advocacies nila. Doon Yeah. dapat magsimula. Okay. Kaysa yung meron tayong project at dadalhin natin sa kanila, pwede nyo bang tulungan kami? Dapat baliktad. Puntahan natin sila, and yun na yung ginagawa natin Oo. ng mga nakaraang buwan Oo. para alamin ano yung mga pinaka-issues and concerns nyo Yeah. at ano yung pwede natin simulan. Baka hindi pwede lahat yan, sabay-sabay, but pwede natin pagtulungan by priority. Tama. Do you see career development as or guidance as one that we can do to help them, empower them? Yes, Kong. Isa yun, lalo na. Sa schools, may mga ginagawa na doon. Pero kahit kami sa UC, laging kumukuha ng feedback Oo kung nga. anong pwedeng gawin. Pero ang isa pa dyan, para sa career guidance, sana sa mga companies din natin, ang HR, malaking bagay ang HR. Madalas iniisip na payroll lang yan. But ang career development, diba, dapat from school, pagpunta mo ng mga kumpanya o trabaho, technically parang schooling ulit yan. That's right. Kailangan, Training yan din na. ang pananaw din ng mga employer na, di ba, pagkuha mo na to, hindi ibig sabihin 100% ready na yan. Part ng obligasyon mo is ma-develop, matulungan mo sila mag-develop. Parang mga professional athletes lang, di ba? Yes, May coaching yes, and yes, mentoring yes, dyan. yes, yes. And doon malaking bahagi ang HR. Yes. So sana yung mga HR professionals dito, di ba? Palagay ko marami rin silang input kung paano natin mas magagabayan yung mga kabataan natin pagdating sa career development. Ang galing ng ang galing ng perspective mo doon kasi really one of the sectors that we really need to also involve even in development of the young people or the whole community as well is the private sector. Yes. You mentioned HR. HR of what? Private sector, di ba? Mga private companies. Oo nga. OGT, how do you Yes, term yung ko. mga Mga training? internship. Internships, that's right. So, yes, I'm happy to be with you this time, Attorney Paulo Salvosa. I hope you will make it to be the city councilor this coming elections, this coming 3 years to serve even with your wonderful ideas, especially about the youth. Anyway, any parting words to our listeners, our friends out there who shall be listening to us this coming days as well? Una, salamat ulit kong sa pag-invite sa akin sa itong podcast mo because we love natin. Baguio. Very exciting ang panahon ngayon sa Baguio. Kilala na tayo sa buong bansa pagdating sa good governance. At yun, Nasa ang mapa good na governance, tayo. Oo. hindi lang naman dahil kina Mayor Benjo, dahil sa inyo, sa City Oo, Council, oo. pero dahil sa bawat isa sa mga tiga Baguio, di ba? Yeah, yeah. Na ibig sabihin, rinig natin ang boses nila. Yeah. So sana itong coming election, mas marinig natin yung boses ng kabataan at ng mga Yeah. taga Baguio. Sa pag-ikot, laging sinasabing may intelligent vote dito sa Baguio, di ba? Yes. Hindi nadadala sa pera o sa mga matatamis na pangako na sinasabi lang pag-election. At sana makuha din ng kabataan natin yung ganyang wisdom sa mga elders natin, katulad niyo po kung and sa mga seniors. Yeah. But after makuha, sana mapalalim pa nila o Yeah, kung paano yeah, nila yeah. nakikita. Yeah. Para tuloy-tuloy po ang good governance dito, di ba? Kahit anong admin, ang good governance kasi nanggagaling na sa tao. Sa tao nga naman because we really need to be responsive and Well, responsive to the needs of the people, the Kayo po, masa. any last advice? Ang tagal nyo ng city official. Just serve with integrity, serve from the heart. Alam ko naman you are competent hindi ko natanong kanina. You served before deciding to file your candidacy for councilor of Baguio. Saan ka nagtrabaho nun? At first sa Malacanang, bilang Okay. abogado doon ko. Oh. And then nag-director and spokesperson ako sa iba't ibang agencies tulad ng Governance Commission, Oh. sa Housing, and then yung Oh. last sa Office of the Vice President. So you have a lot to bring to the city of Baguio and its people. Well, It's not an accident Opo, na yun ang experience mo. Pero marami rin sa pag-ikot ko, ang dami rin akong natututunan habang umikot ng mga barangay. Of So sana ma-combine natin That's yun, yung right. experience, pero pati yung expertise ng mga tao dito pagdating sa local concerns. Iba din eh. Tama naman. Oo. Tama naman. In service naman, we learn while we do it. Okay, so kung
we jump from the plane while we are still making the parachute. That's how it is in public service. So, welcome to the world of public service, Attorney Paulo Salvosa. Thanks, Kong. God bless you. Thank you, Kong Popo.